Ayan, magandang hapon sa lahat, kakalambag. At muli, ako nga pala si Alvin Payne El Murigo, ang inyong lingkod mula sa Kalambag, Kidapawan. And I hope na maganda ang inyong araw ngayon or hapon ngayon kasi may panibago naman tayong episode na kakapulutan ng aral at mga importanteng bagay na malalaman natin sa live na ito. Kaya, taos puso po ako nagpapasalamat dahil nandyan kayo at naway, magstay kayo dito kasi marami talaga ang matutunan dito sa live na ito. And please, like, share this live. So, kumusta ang lahat? Ayan, kasama natin si Ate Alexa, si Ate Simon, and Ate Dorothy. So, kumusta ba Ate Alexa? Sobrang okay na okay. Ano ang mga um, anong mga bagay na yung ginagawa na nakakabisi sa iyo live ngayon? Sa ngayon, madami kaming assignments na um, gina ginabigay ng aming mga teachers pero kayang-kaya. Kayang-kaya. Alam kong kayang-kaya yan kasi we are all student leader here. Kahit na anong Diba? mga problema ba yan or mga pressures in academic life, kayang-kaya talaga yan. So, goods lang ba ang yung hapon ngayon, Ate Alexa? Sobrang good. Yan yung gusto ko. Sobrang goods. So, kasama natin ngayon, isa sa kasama din natin ngayon is nagmula sa Notre Dame, Kidapawan, which is Ate Dorothy. So, kumusta, Ate Dorothy? Ayan, hello. Okay lang. Kakatapos lang kumain. So, may energy din naman. And then, yun, kamusta ang mga bagay na nakapag-busy, no? Hindi pa kasi tapos yung intrams namin. So, ayun, nagre-ready din kami sa intram. So, medyo busy din about dun. And medyo na, ano sa mind kasi may mga schoolworks din na nag-join forces, ganyan. Busy talaga sa Ate Dorothy. So, kumusta ang ACADS life? Kumusta ang pagiging student leader? And kumusta, Ate Okay. Dorothy? Ay, okay lang. Since malapit, bago lang natapos yung exams namin, so hindi pa masyadong loaded ng mga activities na binigay kasi ano pa ngayong weeks, parang nagle-lesson pa sila. Yun lang naman. Ayun, so maganda. Goods. So, at ito, bigatin talaga to. Agree ba kayo? Agree ba kayo bigatin talaga ito? Isa din sa kasama natin ngayon. Nagmula sa Kidapawan City National High School, president po ng Kidapawan City National High School. Ate Simon, kumusta? Kumusta ka ngayong hapon na ito? Hello, grabe naman sa bigatin. So, I take it as figuratively. So, hello everyone. Okay naman po ako and sana kayo din okay, lalo-lalo na sa mga nanonood dyan sa live. Hello po, sana okay kayo ngayon. Yun. So, kumusta ang academic life, Ate Sai, and your leadership life din? Okay naman, lumalaban pa rin at kinakaya kasi gaya ng sabi ng mga ni Ate Alexa and Ate Dorothy na nagsasabayan yung mga ginagawa as student leader and also sa academics. Pero yun, kinakaya nga. And ikaw naman, Alwin, kamusta So, naman ang academics and ang pagiging student leader? so okay lang, lumalaban pa rin kahit maraming pressure kasi alam naman natin yung pagiging student leader is so very crucial talaga. And so madami talagang ginagawa. And also, I'm so very happy kasi bago lang natapos yung intramurals namin and it went successful talaga. And I know na marami pang dadating ng mga task and mga activities. Alam kong kaya-kaya natin to. Go lang ng go, laban lang ng laban. And ayan, Yes. sa mga hindi nakakalam, bago lang po natapos ang aming training po sa Kidapawan City Elementary Pilot. Ay, tama ba? Kidapawan City Pilot Elementary School. That's So, good. nagka-self-defense training tayo doon, di ba, last Yes. Thursday. Yes. And so, And so very thankful kasi my self-defense training and also mayroon din tayo celebration for the Children's Month.
Yun. And nakasama natin ang mga presidents ng other schools and elementary, SSLG, and yung sa elementary natin. So, Mm-mm. it went successful din kasi kasama natin sila Ma'am Maiko, Sir Brian, and sobrang ganda ng flow kasi nakapaglaro tayo. Nakapaglaro. And al- ah, nala- ah, naging masaya ang mga ah, kapwa natin leaders. Yun. So, Yes. ngayon, mga viewers natin ngayon, nga hapon na ito, please share and like this live kasi marami talaga kayong matutunan dito. Kasi, so very maganda tong topic na ito ngayong hapon na ito. Kaya, partner, take it away, Simon. So, ngayon ay pinagdiriwang natin ang National Human Rights Consciousness Week na may temang Dignity, Freedom, and Justice for All. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang children's right ng UNCRC na nakadivide sa tatlong grupo, ang provision, protection, at participation. Ngayon ay magfo-focus tayo sa provision. So ano nga ba ang provision sa children's rights ayon sa UNCRC? Ate Dorothy. Okay. Ang provision ayon sa UNCRC ay about sa children's right na magkaroon sila ng sapat tamang pagkain, tahanan, um, basic, primary, and secondary, and even tertiary education. Yung makapaglaro sila, makapag-enjoy sa kanilang life, sapagkat bata pa lamang sila. And according to the UN 2013 General Comment number 17, that children have the right to rest. To rest, yes, and rest is important kasi naalala natin dati nung yung mga lola natin, mga parents natin, yung siesta, yung pinapatulog talaga tayo pagkahapon kasi need talaga yun para lumaki daw tayo, ganyan. And going back to the topic, yung mga recreational activities, yung ganun din ng mga aktibidad, like playing, kasi dito rin tayo makatuto ng mga basic learnings or even maka-enjoy tayo dito ng mga activities. And yung mga creativity natin, which is doon natin malalaman na we have that talent sa mga iba't ibang aspects of art, like marunong tayong mag-dance, meron pala tayong creative pala tayo sa art and drawings, ganyan, singing, ganyan, and many more. How Yun lang. about kay Ate Alexa? Ano yung provision sa children's rights ayon sa UNCRC? Ayon sa UNCRC or United Nations Convention on the Rights of the Child, ito po ang nagpapalaganap ng karapatang pantao na ayon sa mga bata. Bawat bata o anuman ang kasarian na kanilang ina-identify at katayuan nila sa buhay ay nararapat na taglay ng mga karapatang pantao. Ang mga karapatang ito ay kailangan ng mga bata upang magkaroon ng mabuti at ligtas na buhay para ma-feel nila na safe sila sa kanilang kinatatayuan na anumang antas ng buhay. Yun po. Okay. So, ang tumatak sa akin no is yung siesta kasi may right pala tayo na to rest. And naalala ko no, nung bata pa ako is hindi talaga ako mahilig matulog every tanghali kasi tanghali kami pinapatulog ng tita ko or nung mama ko dati. At paminsan ay nag-a-act lang ako na natutulog ako pero hindi talaga. Sige, aminin nyo, nagawa nyo din ba yon Kuya Alvin? Nagawa nyo yun? Yes, totoo yan. Tapos, Yes po. tapos meron siyang pampalo sa amin. Pero kasi importante talaga kasi na nakakapag-rest tayo. At yun, ano pa yung mga insights mo about sa sagot nila, Kuya Alvin? So para sa akin, no, yung na-sum up naman nila yung lahat-lahat. To sum up with, ang provision po is, kumbaga, ito yung karapatan sa mga bata na kung saan is kapag kumbaga, yung paglabas mo pa lang sa sinapupunan ng iyong ina, mayroon ka ng karapatan. Yun, mga karapatan na matulog, karapatang maglaro, marami pa, karapatan sa edukasyon, karapatang mabuhay,
marami talaga when it comes karapatan ng mga bata is broad talaga siya. So madami. To sum up with, karapatan ng bata na kung saan a-acquire niya yung pagka yung paglabas pa sa sinapupunan namin sa ina. Yes. Yun. Yun, na-mention din ni Ate Dorothy na yung mga skills sa pag-recreational activities, hindi natin alam, may husay pala tayo sa pagsasayaw o pagkakanta. O pagkanta. Yun. So, move on tayo sa next question. Paano nakakatulong ang UNCRC sa pagsisigurado na ang mga kabataan ay may sapat at disenteng tahanan at paano ito nakakapekto sa kanilang karanasan sa pang-araw-araw? So, Kuya Alwin? So, sige. Yung dati, share ko lang din sa inyo. So, grabe yun. Nakatatak talaga yung sa akin yung rest talaga. Bakit ba ganun? Karapatang mag-rest. So, para sa akin, nakakatulong ang UNCRC. And alam niyo ba, share ko lang ang meaning ng UNCRC. Baka mayroong magtatanong dyan sa viewers natin. So, ang meaning ng UNCRC is the United Nations Convention on the Rights of the Child. So, ito yung mga pangunahin na kumbaga nagsasabatas na magkaroon ng rights ang isang bata. And malaki talaga ang tulong ng UNCRC kasi meron silang mga pananaw patungkol sa mga bata. At isa din dito is kumbaga magkaroon ng karapatan ang isang bata kasi ang bata is kumbaga very crucial siya. Very crucial talaga. Kailangan magkaroon ng karapatan ang isang bata ay kailangan malaman ang karapatan ng isang bata. Yun. And malaking ang tulong niya dito kasi yun sa research ko is the UNCRC is kumbaga ang lahat ng mga pinuno ng buong bansa ay nagsang-ayon sa batas na the right of a child. So broad kasi yung the right of the children. Broad kasi yan. So sa pamamagitan nito, nagkaroon din ng unity ang buong mundo na magkaroon ng batas para sa mga bata. Malaki talaga ang tulong nito kasi based on our society or our world today, mayroon silang dahil sa karapatan nagkaroon ng mga posisyon, mga trabaho, mga learnings ang isang bata. And kahit isa din dito is kung may karapatan ka, meron ka din responsibilidad. Yun talaga ang malaking tulong ng UNCRC sa mga bata. Yun. So, para din sa akin, nakakatulong din ang UNCRC na bigyan tayo ng boses bilang kabataan. Gaya ng plataforma ng INET na kagaya ng programang Kalambag, binibigyan tayo ng boses kung ano yung mga opinion natin o mga suggestion para sa kapakanan natin. So, Ate Dorothy, ano yung mga insights mo about doon? Yun, yung sabi ni Alvin na ay may karapatan tayo which is may responsibilidad din na katapat. So, since may karapatan yung mga bata, siguro may responsibilidad din tayo na malaman yung mga karapatan din. We have the rights na malaman yung mga karapatan natin sa buhay na need natin sa life natin, especially if bata ka pa kasi yung mga bata is vulnerable, pero they are very important sa future din kasi sila din naman yung mga natutunan nila nung pagkabata pa sila, madadala nila yun sa paglaki nila, which is makaka-influence siya in the future. So napaka-importante ng yung sa UNCRC na about children's rights. How about naman kay Ate Alexa? Para din sa akin, yung sinabi mo po na boses, sila dinidinig nila ang mga salita natin, mga suhestyon, at hindi rin naman dapat na
padalos-dalos lang tayo sa ating mga sinasabi at kagaya rin sa sabi ni Kuya Alwin na may kaagapay na responsibilidad ang ating mga karapatan. So dapat gagampanan natin 'yon and we should voice out na ang ating mga ginagawa ay dapat sa tama lamang po at hindi dapat ginagawa sa Mm. Tama, no? Kasi kahit may mga karapatan tayong ganito, is dapat gamitin natin tong responsibly. Kasi hindi naman ibig sabihin na bilang bata, gawin lang natin kung anong gusto natin, 'di ba? Dapat gawin din natin kung ano yung tama at ano yung tinuro sa atin ng mga tinuro sa atin ng ating mga magulang. So, quick shout out lang dito sa mga viewers natin. No? Good afternoon po, Ma'am Melody. So, sabi niya, good afternoon everyone daw. So, isang hi naman kay Ma'am Melody dyan, everyone. Hello po. At Hello po. nanonood din po yung YFD coordinator natin, si Ma'am Maiko, na very, very supportive. Hello, Ma'am Maiko. Hello po. Hello, ma'am. So, yun. Paano ano tayo sa next na question. So, paano mo nakikitang nakakatulong ang recreational activities sa pag-unlad ng mga kabataan? Ano ang mga paboritong libangan mo na nais mong mapalaganap sa kabataan ngayon? So, Dorothy, ano yung mga recreational activities mo? Akin is of course dancing. Sa akin, dancing is my all-time favorite hobby or like yan talaga yung focus ko ng hobby as a child pa, nung bata pa ako, until now. Kasi in dancing, I experienced a lot, I learned a lot, I really loved it. Kasi in dancing kasi, like it helped me emotionally, sa self ko, and I met a lot of people in dancing. In dancing, I felt confident. I felt like myself talaga. And it not only helped me sa sarili ko, pati sa physical ko. Like, kasi pag dancing, di ba, you move your body. So, physically, yung parang may impact din siya, good impact din siya sa body ko. Hindi lang sa emotional ko, like, I felt confident. Hindi lang doon, sa physical ko din. And then I also have met a lot of people in dancing. So, when I dance, I have met a lot of friends. So, parang that recreational activity is good siya, which is gusto ko siyang i-share sa iba na sumayaw kayo kasi it is very good pag nagda-dance ka and it impacts a lot in you. And then recreational activities is important since it can help the youth, the children at its Pinas. Yun nga sinasabi ko, it can help them emotionally, their emotional and physical well-being, and also it can help their cognitive abilities like kung doon sa recreational activities na yun, nag-enjoy ka, masaya ka, and then your body then like kung maglalakad lang with family, with friends, yun parang it's a form of exercise and also a bonding with your family and other people. So parang recreational activities is yung good good way siya na gagawin natin since it helps us like sa mind natin and also socializing with other people. Yeah. Okay, so may danceries pala tayo dito sa group, no? So may sample ba dyan, Ate Dorothy? Oh my God. You. Okay. Tama yung sabi niya, no, na hindi lang siya sa nakakatulong sa emotionally, tama ba? Yeah. Nakakatulong din siya physically. And how about naman si Kuya Alvin? Ano yung mga recreational activities mo at paano ito nakakatulong sa kabataan? Para sa akin yun, isa din ang mga recreational activities like kasi sa mga lalaki talaga, mayroong lalaki talaga na sport talaga. So, tulad ng basketball, sa mga jogging, sa mga etc. Like, nakakatulong talaga siya sa well-being ng isang katulad ko. Kasi
Hindi naman masasabi ko na physically healthy talaga ako. Physically. Pero malaki talaga ang tulong nito sa katawan at meron talaga siyang mga may tutulong. And uh, at isa din dito is kumbaga yung influence mo sa mga kabataan na hindi gaano dapat gumagamit ng gadgets. Kasi ang mundong ito is kumbaga umuunlad na talaga. Hindi na natin maiiwasan talaga na hindi na natin maiiwasan. Lalaganap talaga ng lalaganap ang technology. And it's a very sad part kasi sa atin ngayon, sa ating generation ngayon, is parang nawawala na yung paglalaro. Like, hindi na gaano naglalaro sa labas, kundi sa cellphone na lang ng cellphone. And isa sa mga gusto kong mapalaganap or ma-influence yung mga kabataan is yung mga larong pambansa. Tulad natin dito sa sa Pilipinas, larong Pinoy. 'Di ba? Yung dati, yung panahon pa natin dati, ewan ko lang kung na-experience niyo ba. Pero dati, always talaga kaming naglalaro kasama ang mga kapitbahay ko, mga Yes. yun. Gusto kong ma-influence yung larong Pinoy kasi malaki ang tulong nito sa well-being natin. And isa pa, kultura natin yan ng mga Pinoy. So, malaki ang tulong sa well-being and mapalaganap pa natin ang kulturang Pinoy. Kumbaga, hindi siya magiging, ano ba yan, kumbaga, hindi siya mawawala sa buhay natin. Kasi, yan dyan yung pinakauna, kumbaga, root ng kasiyahan ng bata pa tayo. And so sad lang kasi habang lumalaganap ang technology, yun, wala nang pansin, hindi na pumapansin yung mga pinsan ko, gano'n, gano'n. Kasi, puro na lang cellphone, yun. Yun ang mga advantages and disadvantages. Pero, yun ang gusto ko i-influence, yung mga larong Pinoy. Yun. Kaya I hope na sa susunod sa mga activities natin, no, magagawa natin ng paraan upang ma-apply natin sa ating mga school. Kasi parang nawawala na talaga yung mga larong Pinoy. So, yun. Yun talaga yung gusto. Pero last time nung activity natin nung 31st celebration natin sa Children's Month, nagpalarong Pinoy tayo at grabe, Oo. nakita ko talaga yung saya ng Yes, mga kabataan, ng fellow student leaders natin kasi 'di ba at kahit nag-facilitate lang tayo doon, pero nanonood lang ako sa kanila, sobrang nasiyahan na ako, 'di ba? and Ang saya yun, doon. yung loob ko kasi maganda pala tong larong Pinoy na ito, no? Kasi pawis na pawis yung mga bata kahapon. Oo. Yung kahapon ba yun? Kahapon, Yung oo. nakaraan. Pawis na mga bata. And sobrang saya nila kasi nakapaglaro. And napukaw yung loob ko. Kaya what if sa schools, sa mga activities na ginakol natin, pwede natin ito ma-apply. And yun. Pwede nating i-connect yung mga larong Pinoy sa mga activities natin. Sige, pagpapanuhan natin yan. How about naman si Ate Alexa? Ano yung mga recreational activities mo at paano mo ito mapapalaganap sa kapwa mo kabataan? Kagaya ni Kuya Alwin, gusto ko rin ipagpalaganap ang laro ng lahi sa ating henerasyon ng mga kabataan. Kasi po, kagaya ng sinabi niya, hindi na binibigyang halaga ang mga laro ng lahi. Hindi na binibigyang pansin ang mga kultura at ang mga ang mga meaning ng mga laro, mga sayaw, mga kanta. Ang gusto ko talagang ipagpalaganap, lalong-lalo na sa kabataan, ay ang maging insightful sila sa kanilang mga pinanggalingan, galing sa ating mga ninuno, sa ating mga lola, lolo, papa, mama. Kagaya dati from my experience, lumaki ako sa lolo at lola ko. And lahat ng kapitbahay namin doon sa bahay nila ay usually kalaro ko din. And always mga laro namin patintero, unsa ganito, King Cross. Thinking Cross. Oo, Yes. King Yung mga may Cross. mga box. Tapos, Opo. Then, yung
tumbalata, at madami pa talaga. So, I want to influence the generations, our generation specifically, ang kabataan po sa henerasyon natin na maging mas maliwanagan sa ating mga meanings and mga pinanggalingan ng ating mga laro ng lahi o mga larong Pinoy at mga sayaw, mga kanta ng iba't ibang kultura at etniko ng Pilipino. Okay, so yun. So bago ako mag-comment at mag-share ng experiences ko, nais ko pong i-greet ang ating ASDS Ma'am or Dr. Neil Rose Peralta na nanonood ngayon. Good afternoon po, Ma'am. Hello po. Happy watching po dito sa Kalambag. At good afternoon din po kay Ma'am Luz Biminda Dickwit. So hello po. Sana po na-enjoy niyo po yung panonood ninyo sa Kalambag at huwag niyo pong kalimutan na i-share at i-like ang videong ito at i-like yung page ng Kalambag. So yun, ano nga ba yung recreational activities na ginagawa ko? So mga recreational activities ko is nagbabasa ng mga libro kasi I believe na pag marami kang binabasa, mas marami ka ding matututunan, 'di ba? So yung mga binabasa ko is mga books, ganon, like sa Wattpad or physical books, like sa mga libro na para may matutunan tayo sa mga lessons natin, ganon. Then, gusto ko itong ilaganap dahil, yun nga, sabi ko na, pag marami kang binabasa, marami ka ring matututunan at sa panahon natin ngayon kasi yun nga sabi niyo na sa ano na tayo sa teknolohiya, like babad na ang mga kabataan sa teknolohiya. Siguro gusto kong ipalaganap na kumuha sila ng libro at kahit mga 5 minutes or 5 minutes to 20 minutes magbasa sila at para maiwasan din yung radiation sa mata, 'di ba? Yun. Oh. So, yun. So, bilang mga student leaders, paano ba natin maipapalaganap yung mga recreational activities? So, para sa'yo, Ate Dorothy, paano natin mapapalaganap yun? Para sa akin is yung may papakita natin sa kanila na kung yung parehas sa paggamit ng gadgets, hindi kasi masyadong, yung parang may negativity siyang may idudulot. So, parang ang mga recreational activities, parang more on positive effects din yung madudulot niya. So, parang pag make use of social media din na uh, yung sinasabi niyo na pag-implement ng mga make use of social medias and yung sa pag-implement ng mga larong Pinoy or larong yung parang physical activities yung namumove sa body sa ano. Kasi sa intrams namin, meron kaming sinaling mga larong Pinoy eh. So, ano din ako doon na maganda siyang na-implement sa magandang na-implement kasi may laro kaming ganun. And yung mga gano activities, mas more on dapat i-implement siya sa mga school and sa outside of school din na activities, hindi lang sa mga students kasi may mga bata din na yung mga maliliit pa, yung mga ganyan. Yung parang they can also engage in those activities. And yun, may palanganap ang gano'n. Okay, how about naman si Ate Alexa? Pwede pong i-repeat natin yung question po kasi medyo nag-lag po sa akin. Sige po. Paano niyo po, bilang isang student leader, paano niyo po mapapalaganap yung mga recreational activities natin bilang kabataan? Kagaya po sa sinabi ni Ate Dorothy, nung intrams po namin last week is may kasaling mga activities na laro ng lahi. So, doon pa lang parang na-engganyo na ang mga bata na mas maliwanagan o
mas maka-experience pa ng mga laro ng lahi gaya ng ang mga activities namin noon is patintero, tug of war, dragon tail, um, yung kunin yung panyo sa likod ng player, Yes. um, tumbalata, and Chinese garter. Yun po. Doon pa lang sa mga laro na yun is grabe na ang enthusiasm ng mga bata. Nakikita mo talaga, saya sila. And by watching them, nafe-feel mo yung kasiyahan nila. Kaya kahit na hindi ka nakikisali sa kanila, tinitingnan mo lang sila, mafe-feel mo talaga na parang kasali ka doon kasi ang saya-saya nila and mafe-feel mo rin yung saya nila. Tama, no? Kasi last intramurals na nandun ako and naramdaman ko din yung saya ng kaklase mo na nandun, na naglalaro ng mga laro ng lahi. And yun nga, pwede rin natin i-incorporate yung technology, like gamitin yung social media bilang plataforma para sa laro ng lahi. Yun. Tapos, move on tayo sa next. Nawala si Kuya Alvin, no, pero I know babalik siya. So, paano ba natin nakikita ang papel ng kabataan sa pagpapatakbo ng kanilang komunidad? Ano ang mga paraan para mapalakas ang kanilang partisipasyon? So, para sa iyo, Ate Dorothy, ano ang mga nakikita mong papel natin bilang kabataan sa ating komunidad? So, para sa akin, ang mga kabataan kasi yung main focus or sila yung main priority ng mga adults ngayon. Kasi sa mga kabataan, parang tayo yung nagle-learn pa tayo ng mga learning, tradition, mga ganyan, beliefs. And yung mga nale-learn natin, mga traditions, mga norms, mga education na na ko-consume natin is madadala natin, yun nga, madadala sa future and may impact yan sa future kung paano tayo lalaki and yung mga natutunan natin is makaka-contribute siya sa community natin in the future. Parang kung adults na din yung mga children ngayon, um, yung mga na-learn nila nung bata din sila is yun din yung ituturo nila sa mga kabataan din. So parang main focus talaga yung mga kabataan na um, yung tama dapat yung mga natututunan nila, mga ganyan, positive, yung ilalayo dapat sila sa mga negativities and other bad influences. And yung mga kabataan din kasi parang nabibigyan na sila ng voices ngayon, kagaya nito sa atin. And kasi rights din natin naman yun. And ano din kasi yung minds ng mga kabataan yung parang malawak din. Hindi lang hindi not because they're only children, pero creative din yung mga minds ng mga kabataan. And it helped a lot naman sa ating community ngayon. And lastly, of course, kasi tayo yung children, tayo yung may magagawa para sa future din natin. And yung parang it can affect a lot of other people, um, yung mga pinanggagawa natin. So, dapat yung mga natutunan natin ngayon is right and just and yun, tama na. Oo. So, nagustuhan ko yung sinabi ni Ate Dorothy no na tayo yung, ano nga yun? Tayo yung, um, pag tayo, gaya ng sabi ni Dr. Rosalizan na tayo ang pag-asa ng bayan at meron tayong mga responsibilities na kailangan natin tutukan. So, normal na talaga sa mga ganitong bagay like online, yung mga technical difficulties at nairaos naman ni Kuya Alwin yun. At ngayon na nagbabalik na siya, ano yung sagot mo sa tanong natin na ano yung papel natin bilang kabataan sa pagpapatakbo ng ating komunidad at sa anong paraan natin mapalakas ang ating partisipasyon? Ayun. So,
Ang una sa lahat, ako po ay humihingi ng tawad kasi nag-overheat yung phone ko. Patawarin niyo po ako. So, buti na lang mayroong second plan B ba kumbaga. Pero yun na nga. Paano ba ako makakatulong bilang isang kabataan? Kagaya ngayon, ang ating topic ngayon is kumbaga patungkol sa karapatan ng kabataan or mga bata. Ang mahalaga ang papel ko sa komunidad sa pamamagitan ay gagawin ko na kasi alam naman natin na karapatan is meron talagang responsibilidad, di ba? So, Mm-mm. ayun ba kayo guys? Yes, yeah. Yun, dapat lang joke. Ah, para sa akin is, ano ba? Wait lang po. Malaki talaga ang tulong sa pamamagitan ng pag-hold ng iyong karapatan sa tama. Kasi ang iba sa atin ngayon is kumbaga may karapatan ako, kaya karapatan ko talaga 'to. Pero hindi nila isina tawag ito? Hindi nila hindi na dinadala ng tama ang kanilang karapatan. 'Yun. And sa partisipasyon is kumbaga maging bata ka. Kumbaga alam naman natin na as a youth tayo ngayon, kapag mayroong mga programa, is sasali talaga tayo. And yun talaga yung highlight ko. Yung karapatan, meron kang karapatan at meron ka ding kaakibat na responsibilidad. Oo, so tama yun, no? So pag may mga, sa partisipasyon, dapat maki-cooperate tayo, di ba? Dapat makisali tayo kasi tayo yung main focus kung mga may proyekto o may mga engagement na ginagawa about kabataan. Dapat makisali tayo kasi tayo yung main purpose bakit ginagawa yung mga proyekto o mga programang yun, di ba? So how about naman si Ate Alexa? Ang sagot ko po dyan ay para sa akin, ang papel ng kabataan, lalong-lalo na sa henerasyon natin, ay ang pagiging role model sa mga susunod pa na henerasyon sa pamamagitan ng pagboboses ng ating mga suhestyon, ating mga karapatan, at kung iba pa, ay nararapat talaga para tayo ang ilulook up, tayo ang titignan ng mga susunod pa na henerasyon na, ay, si ate, si kuya, ganito, ganito, ganyan. So, madadala talaga ng mga susunod pa na henerasyon ang mga binoboses natin. Yun, so, tama yung sabi ni Alexa no, na tayo yung bosses at mga role models ng susunod na henerasyon. Kaya, mai-incorporate ko rin yung sinabi ni Alwin na may responsibility tayo na gawin ng tama o gamitin ng tama ang mga karapatan natin dahil tayo nga ang role model ng susunod na henerasyon. So para naman sa akin, ang papel natin bilang kabataan sa ating komunidad no is yung pakikipag-participate, mag-suggest ng mga activities na para sa ikakabuti ng ating fellow kabataan, yun, sa fellow youth natin, at makisali sa mga proyektong nailahad o at mag-cooperate sa mga proyekto ng gobyerno na naaayon sa mga kabataan. So, yun. So, quick shout out din muna sa ating mga viewers dyan, no? Nag-comment si Ma'am Yani De Jesus. So proud of you all, especially sa iyo, nak, Ate Dorothy Julian De Jesus. So, Wow. go leaders. So, grabe nanonood yung mama ni Dorothy. So, hi po, ma'am. So, Hi, naging teacher ma'am. ko si ma'am noong grade 9. Ma-inspired po kayo sa inyong anak. Joke lang. So, may mga insights pa ba kayo about sa karapatan natin? So, Kuya Alwin, ano pa yung masasabi mo? Sa karapatan na. Ang masasabi ko lang sa karapatan. Una sa lahat po ng viewers natin dyan, relax lang po tayo. And I hope na maganda ang inyong hapon na ito at daloy ng hapon na ito. And don't forget to like and share this live. So, mga insights ko sa karapatan. Alam naman binabalik natin na ang ating karapatan is sobrang broad talaga. Madami talaga tayong karapatang mabuhay, karapatan sa edukasyon, karapatang tulad yan is sinabi natin Dorothy kanina, karapatang magpahinga, maglaro. Madami talaga.
And yun, I hope na ang mga kabataan natin ngayon is malalaman nila ang kanilang karapatan. And through us or through our as a leader. Kasi sa school, we are the student body of the school. Kumbaga um, tayo yung kumbaga nakikipag-communicate sa mga kapwa natin estudyante para sa kanilang mga hinaing. Yan talaga. Yun yung sinabi ng principal namin sa amin. Kasi kayong mga student leader, malaki talaga ang ambag nyo sa eskwelahan kasi sila, kumbaga kayo ang nakikinig sa mga hinaing sa mga estudyante. And through that, malaki talaga ang tulong na dito dahil na-exercise ang mga karapatan ng mga kabataan. Kumbaga na-share nila ang kanilang knowledge. And this session na ito, Init Philippines, Kalambag, di ba? Na-share natin yung mga insights natin tungkol sa mga hinaing o mga problema, mga issues na dapat natin maiwasan or mga activities na dapat ma-implement para din sa mga kabataan. Yun lang po, yung mga insights ko sa karapatan. I hope na maraming natutunan. So, yun no, sabi nga ni Kuya Alvin bilang mga student leaders, dapat mahalaga din na tayo mismo yung nag-a-advocate ng mga karapatan natin bilang kabataan at naisusulong natin to at nagagawa natin ng paraan paano natin makokonekta ang mga karapatang ito sa ating mga programa na inilalahad sa ating paaralan. So, And also, Ate Saya, share ko lang din sa inyo yung experience namin sa school. Kasi maganda talaga yung, i-share ko din sa inyo yung mga experience namin sa school. As a student, dapat, di ba? As a student leader, dapat connected ka sa mga estudyante. And also, with that experience, marami silang sinasabi, Kuya Alvin, kailan na ba mag-start yung intrams? Ano na ba ang mga paan natin gagawa? And yun talaga yung gusto nila, yung intramurals. Intramurals talaga yung gusto nila. Kaya, yun, nagsabi ako ng principal ko kasi sinabi ko sa principal ko na gusto na ng intramurals ng mga bata. At yun, nag-intrams talaga. Pero, mayroong kaakibat na responsibilidad. Di ba? Ang school naman natin is kumbaga mayroon tayong mga memorandum sa school. So, ang memo sa school is kumbaga hindi dapat ma-disturb ang klase ng mga estudyante. Kaya, yun, sinabi na gusto na mag-intrams pero ang kaakibat na responsibilidad as a student is every Friday lang talaga sa hapon ang pwede. Kasi yun yung responsibilities ng isang school, ng principal or ng mga guro na dapat hindi ma-disturb ang klase. Kaya yun na-exercise ang hinaing ng mga kabataan at nabigyan sila ng yung tinawag natin yung gusto nila. Pero may kaakibat na responsibility. Sa inyo, ano ba ang mga experience niya patungkol yan? Tama yung sabi ni kasi dapat balance yung may recreational activities tayo at meron din tayong panahon sa ang sa ating academic life, 'di ba? So tama lang yung mabalance natin yung saya at yung pagkatuto. So how about kay Ate Dorothy? Ano yung mga insights? Sa akin is I'm connection sa sinabi ni Kuya Alwin na may rights tayo pero may kaakibat na responsibilidad. 'Di ba? It is our right to go to school, to learn and to have an education. Pero it is also our responsibility na maging responsableng student. Kasi may isa kasi kaming teacher na sinasabi niya sa amin na senior high school na kayo ngayon. Tapos parang nagtatamad-tamad daw, nagrereklamo kasi madaming activities, which is
parang yung activities na yun, makaka-help siya sa amin pagdating namin ng college. So, dapat hindi kami nagrereklamo kasi yung experience na yun na parang madaming activities na ipapagawa sa amin is iti-take din namin siya as stepping stones din na parang if i-focus namin sa aming mind na makaka-help din yung ganong mga activities sa amin para in the college hindi na kami mahihirapan and makakapag-adjust kami yung hindi kami magtatamad pa. So parang yun nga may rights tayo pero that rights also has we also have that responsibility na yung tama dapat yung ating gagawin. Yun. Yeah, so yun no, it's a matter of time management and also determination at huwag maging tamad sa mga ginagawa natin. So how about kay Alexa? Ano yung mga insights mo? Kagaya lang din po sa kay Ate Dorothy at kay Kuya Alwin, ang karapatan natin po ay may kaakibat talaga na responsibilidad. Sa bawat duty o mga kailangan nating gawin na obligado tayo doon is nakaugnay talaga yung responsibilidad kasi halimbawa may gagawin ka dito, may gagawin ka doon, nagsabay-sabay na pero wala ka talagang um Oras. um wala ka talagang oras Oo. o mga ginagawa para lang man maibsan yung mga gawain mo. So, nagtatamad-tamadan ka, pero which is wrong. Inaabuso na natin ang karapatan natin kapag ganun na po. So, we should balance the responsibility and the rights. So, para sa akin po, kasi lately parang ganyan na po ako. Lately parang ganyan na po Naman ako. sabi. So, kasi nagsabay-sabay na po talaga academically and leader-wise. So, kagaya nung nag-activity po tayo whole day and may SBM sustainability validation kami the whole day that time. Pero wala ako. Buti na lang nakaabot pa ako pagkahapon. Mga 3 ata naka-uwi na ata ako. So, at that time, parang naisip ko na, ang dami namang gagawin pero wala akong ginagawa para ibsan yung mga duties na obligado ako. So, parang nasasabi ko talaga na medyo tinatamad na ako ngayon. But anyways, kinakaya talaga and I gina-remind ko yung sarili ko. I always remind myself that my responsibilities, ginusto ko to, kaya dapat kinikilingan ko ang mga plataforma, mga advokasyon na aking mga ikinampanya na um, na aking ginawang plataforma sa aking pangangampanya noong ako pa ay hindi pa elected as a student leader. Yun po. Okay. So, tama yun, no, na yung mga karapatan natin, dapat hindi natin yun abusuhin kasi it is our responsibility nga pa, ulit-ulit natin tong sinasabi. And let's be mindful na sa mga actions or yung mga sinasabi natin kasi ito yung reflection kung paano tayo bilang tao. At sabi nga natin kanina na tayo yung role model sa susunod na henerasyon at tayo yung niluluk up. So, yun dapat maging responsible tayo at maging mindful sa mga ginagawa natin, di ba? So, yun. So, may mga gusto pa ba kayong sabihin bago tayo maghiwalay sa episode na to? So, si Ate Dorothy, may gusto ko po bang sabihin sa ating mga viewers dyan na nanonood? Hello po, of course, sa aking mom and papa, sa mama at papa ko na nanonood. Thank you. And sa mga other viewers pa, thank you sa pakikinig and sa
Unit Philippines, and thank you for having me today. I am thankful na nakapag na meron akong may opportunity ako na nakapag insights and opinions about sa children's right kasi kasali din tayo sa mga kabataan. So parang naipahayag din natin yung mga opinion natin about sa rights ng mga kabataan. Yun. Yun. So, how about naman si Kuya Alvin? May gusto pa po ba kayong sabihin? Ay, nakamute po ata. Okay. Ayun. Sorry. Yes. Sorry. Ayun, maraming salamat po sa ating mga tagapagpakinig at Kalambag fam natin dyan. And sa lahat po ng viewers natin, I hope na marami kayong natutunan. And maraming salamat din Inet Philippines because with this, we can share our insights about this topic, which is the right of the children. And also, I'm so excited for this upcoming December 16. Abangan po natin ang episode natin dito kasi magkakaroon po tayo ng episode, special episode ng Kalambag. And excited na ako kasi makakasama natin ang ibang Kalambag area. Yun yung mga sila. Yeah, Kim, yung taga Yes. NTR, yun. Excited talaga ako dito. And maraming salamat po sa pakikinig and ano pa ba? Yun. Maraming salamat pa talaga. How about si Ate Alexa? May gusto pa po ba kayong sabihin? Unang-una po sa lahat, salamat Inet Philippines at binigyan po niyo po kami ng oportunidad para iboses ang aming mga karanasan, insights at mga sagot sa katanungan ng ibang kabataan na nangangailangan ng sagot sa kanilang mga ibinoboses na mga tanong. And next po is salamat sa ating viewers. I greet Ma'am Melrose Peralta, our ASDS ng Kidapawan City Division. Hello po, Ma'am. And thank you po, Ate Simon, Ate Dorothy, and Kuya Alwin sa pag-enhance ng aking skills sa pag-answer ng mga questions na pina-abrupt. Yes. So, yun talaga, no? Yung saludo din ako kay Ate Alexa kasi sobrang bata pa niya. Anong grade mo nga, Ate Alexa? Grade 10 currently po. 10, yun. Diyan din ako nagsimula. So, I know that malaki pa talaga. Mataas pa ang oras at panahon na mas mai-enhance mo pa ang iyong skills and leadership talaga. So, saludo talaga. And sa mga leaders din dyan, sila. Oo. Iphone, Dorothy. Yes. Sabi nga nila, di ba, start them young. So, yun, bata pa lang si Alexa, grabe, president na siya, di ba? So, naprapractice niya yung karapatan niya bilang isang bata. And tayo rin, kahit medyo na-late din tayo, at least may oportunidad tayo na makapag-lead. And we're very thankful for that. So, And yun po, maraming salamat po sa Inet Philippines na nagbigay sa amin ng plataforma sa mga nais namin sabihin at insights about this specific topic about karapatan namin bilang kabataan. At yun, nilolook forward ko din po na makasama this December 16 yung Kalambag family natin from the different regions of the Philippines. So yun, nilolook forward ko din po yun. So sana din po patuloy pa rin po kayo sa pagsuporta sa amin sa Kalambag at huwag niyo pong kalimutan ang mag-like, mag-share sa page nila. Yun. So, ano pa ba? Ano pa bang pwede natin ano yun, Kuya Alvin? So, sige. So, excited na talaga ako ngayong December 16, no? Kaya excited ba kayo? Kasi makakasama na natin yung mga kasamahan at yung whole Inet Philippines. You know? Yun, excited ako kasi makakasama ko yung naging president din namin dati, si Ate Meryl. So, hi Ate Yes. Meryl. Naging president namin siya dati sa school. And nakasama ko siya for how many years sa SSG family. So, excited ako makasama kasi sila yung pioneering batch ng
Kalambag, di ba? So, madami tayong matututunan sa kanila. And also si Kuya Akim, Yes, si makakasama din Kuya natin Akim. siya for yes, yung dating president ng school namin. And yun, malaki talaga kasi siya yung naging role model. Kasi from grade 7, kwento ko lang sa inyo kasi meron pa tayong 6 minutes. From grade 7 kasi nag-start ang life ko sa leadership grade 7. Yun, kasama ko si Kuya Akim. Kumbaga, ako yung buntot ni Kuya Akim dati. Sobrang liit ko pa noon and yun, sobrang liit ko pa noon and marami akong tinatanong sa kanya hanggang sa ngayon, ako na ang nagpalit ng kanyang position. Ay, pinalitan ko ng kuan. Parang naging president, ay, naging president na talaga sa school namin. Mm-mm. Hindi ko yun inaasahan. So, excited na talaga ako kasi makakasama natin sila ngayon sa December 16. And viewers, don't forget to like and share. And ilagay nyo sa calendar nyo December 16 kasi it is a Oo. very special episode ng Inat Philippines. Yun. Okay, so iko-congratulate din namin ang new INAT board member sa kakatapos na INAT 11th General Assembly, si Miss Kai Santos, si Adi Unsip and Prudence Sanoy, Joshua Peralta, Jomel, and Flora Arellano. Congratulations po and Congratulations po. well-deserved po. Congratulations. Congratulations. So, yun. So, dyan na nagtatapos ang ating episode ngayon sa Kalambag. Kuya Alvin. So, maraming salamat po sa ating mga viewers and also sa ating kasamahan natin ngayon hapon na ito, si Ate Simon, Ate Dorothy, and Ate Alexa. And I hope, sayang, hindi nakasali sila Jonalyn, sila Jimboy, and mga kasamahan pa natin. Pero, excited naman ako kasi marami pa tayong mga activities na ma-experience pa. And salamat talaga sa pagkikinig, standby dito sa live na ito. And also, I hope na marami kayong natutunan sa ngayong hapon na ito patungkol sa children's right. And kayo, muli, pasasalamat sa kanila. Yun. Ate Dorothy. Thank you ulit sa mga viewers. Sana may natutunan kayo sa mga nasabi namin about sa human rights and about sa UNCRC, sa mga na-implement nila. And yun, si Alexa. Gusto ko lang po i-shout out ang aking mga kaibigan, si Chris Ann Simborio at Valerie Saul na nanonood sa ating live. I would like to thank din po also all of my co-student leaders sa aming SSLG Federation. Without you po, hindi po talaga ako masasali dito. And of course, to INAT Philippines for giving us the opportunity to share our learnings about the UNCRC. Tama po ba? Opo. Yes po. UNCRC and giving us the chance to voice our opinions and sites about this specific topic po. And thank you po for giving us the opportunity to share it with sa lahat ng ating kabataan ngayon. Okay, so yun, maraming salamat po sa mga viewers natin ngayon nga. Hanggang ngayon nanonood pa rin. Maraming salamat po. At huwag niyo rin po kalimutan, Senior City po, kwentuhan. Ngayon po, susunod, 3 p.m. to 4 p.m. So yun po, bye. Thank you, maraming salamat. Maraming salamat po.